Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, no? Salamat sa dumadagdag ng subscriber. Sige ba, konti-konti, okay na yan. Napalaban ho si Kimo ng balitaktakan kay Kiko Pangilinan, no? Magbibigay tayo ng reaction dito. Medyo may tama si Kimo dito, sa totoo lang, no? Pero medyo lang, hindi naman masyadong tama. At magbibigay tayo ng reaksyon sa mga pinagsasabi ni Kimo, no? Mga friend, ay nako, Kimo. Sige, tuloy. 7 hours ago ito, baka kahapon pa ito. Mr. President, next to interpellate is Senator Francis Kiko Pangilinan. I hope that he be recognized. The main author of the Juvenile Delinquency Act, Senator Pangilinan. Ginoong Pangulo, bago po umpisa si Senator Kiko, gusto ko lamang po siyang batiin at siya na po ang chairman ng Constitutional Amendments and Revision. At maraming salamat din sa dating chairman ng Constitutional Amendments Committee. Teka, bakit ba napalitan ka, Kimo, sa pagiging chairman? Di ba parang na-insulto ka ng ano? Na napalitan ka sa pagiging chairman ng Constitutional Committee na sinasabi? Parang sinasabing, not unless na nag-resign ka, ha, sa pagiging chairman. Pero kung pinalitan ka, mukhang hindi tama yun. Parang, anyway, tama naman dahil nga, kumpara mo naman ikaw dito kay Kiko Pangilinan, malayo. Pero yun nga, insulto naman. Dapat naman sana, dinaan na lang sa butuhan o whatsoever, no? Pero sige na, talagang dapat ka naman talagang palitan. Dapat nga, hindi ka pa naging senador. O tuloy. Magandang araw sa kanila lahat. Kung maaari po bang magtanong ng ilang mga katanungan sa ating nagbigay ng kanyang privilege? Opo. Unang-una, nagpapasalamat tayo na ito'y naisiwalat ng ating kasamahan sa Senado, yung usapin ng Juvenile Justice Welfare Law. Kimo, mag-ahit ka kasi ng bagote. Ikaw lang yata ganyang klase ng bagote dyan. Tuloy. Of 2006 and amended noong 2013. Una sa lahat, tayo ay nakikiisa sa kanya sa usapin ng pangangailangan ng hustisya, lalo na sa mga naging biktima ng mga krimen o kaya mga kilos ng mga... Nagka-interest po ako dito talaga. Sa totoo lang. Dahil mga biktima ho ng krimen na pinag-uusapan dito eh. Oo. Pero pinag-uusapan ho rito, yung edad at mga bata ho ang biktima rito na nagagamit ho ng mga sindikato. Oo. Kaya mamaya ho magbibigay tayo ng reaction dito sa anong topic nito, no? kabataang nasasangkot o minor de edad na nasasangkot sa criminal activities. Tama lang na dapat ang mga nagkasala. Dapat sa totoo lang mga friend, yung mga bata ho na nai-involve sa criminal na sa murang edad, dapat po yan talagang yung magulang yan ang binibitbit not unless na itong mga batang ito, wala na pong mga magulang. At yun nga ho, naghihirap po ito. At noong mga panahon ho na nanonood ako ng mga FPJ, ito ang mga batang ito na nakakalat sa karsada, ayon sa pelikula, ito po'y iniipon ng sindikato. Iniipon po yan. At binibigyan ho sila ng pagkain at matutulugan. Siyempre sasama yung mga bata, di ba? Tapos pagdating ng ilalagay na po sila sa kanilang lugar upang manghingi ng limos. Oo. At yun, kukunin sa kanila, pagdating ng gabi, kukunin na naman sila sa sindikato, iuwi na naman sila, at pakakainin na naman sila. Ganon po yun. Tuloy. Ay nananagot. At marahil ay maraming kinakailangan ding liwanagin o linawin sa usapin nung ano nga ba ang tunay na mga probisyon o tunay
ng mga posibleng mga pag-implementa ng batas at i-compare Ewan ko kung meron pa rin ho yung tinatawag na welfare bill. Yun yung mga kulungan ng mga batang lansangan ng mga, yun nga ho, mga at the early age, nagiging mga future criminal sila. Oo. At yun nga, pag sila nakagawa ng kasalanan, doon ho sila dinadala. Na kung bata pa, nire-rehabilitate po sila doon, o nakakulong po sila doon. Oo. Dapat naman talaga, pag makakita ka ng mga ganyang bata, nasa karsada, dapat asikasuhin ng gobyerno yan. Tanungin kung bakit sila nandiyan dyan. Nung panahon namin, ewan ko kung mayroon pa ngayon, pero noon, bata ako, marami akong nakikita mga ganyan. Nagra-rugby sila, oh. Nagra-rugby sila, at ang babata ho, oo. Siguro para hindi na nila maramdaman ng kagat ng lamok pag sila'y matutulog sa bangketa. Ano? At sila'y nakakatulog na ng diretso, mga ganun. Oo. Tulog. dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, siguro isang tanong. Ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan, sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Anong maiksi? Napakahaba na nga ng panahon mo dyan. Dapat mag-resign ka na. Wala ka namang ginagawa dyan. Oo, sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Paano may implement? Naharang nyo. Kagaya nga itong impeachment trial, ayaw ninyong ituloy. Sinusuportahan ninyo yung puon mo. Tapos ngayon sabihin mo, batas, hindi na, magagandang batas, hindi na implement, kaganda-ganda ng batas na para ma-impeach yung si Sara Duterte. Yung forthwith, ginawa yung fourth man. Tuloy mo. Sakit ulo ko sa'yo kung mo Usapin lang ng agrikultura, number 1 na yun. Public information, number 2 na yun. No. Pero ito pong tanong niyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero alam niyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito. No? Sige. Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi... Hindi tinatago na siya dating ex-convict. Bigit dito kay Kimo Pagkamalaki niya pa na dati siyang ex-convict tuloy. Alam nyo, minsan, iisipin natin ang mga kriminal bobo, kriminal tanga, kriminal walang isip. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen. Naniniwala ako sa iyo dyan, Kimo.
na ang kriminal ay hindi bobo. May brilliant mind. Kagaya nung amo mo, si Digong, brilliant mind. O, di ba? Eh kung hindi ba, alam nga, tama na, ang ganyan na tayo. Wala naman yung pag-uusapan dito. Wala namang pag-uusapan dito kung hindi nga ho, yung edad ng isang bata, dapat nang managot. No? Diyan na tayo sa may brilliant mind na sinasabi mo, Kimo. Totoo yan, na ang mga kriminal ay may brilliant mind. Eh kung di ba brilliant mind yung kriminal, nagagamit nga kayo dyan sa Senado nung kriminal. Di ba? Pati Supreme Court, mukhang nagamit na rin ng brilliant mind. Alam niyo mga pre, no? Hindi ho nakakapagtaka na itong mga bata ay nagagamit na sindikato. Wala akong katakataka doon. Kasi nga ho yan, pinupulot lang po yan sa karsada. Mga walang kinabukasang bata yan. Pero meron pang usapan dito na yung mga bata raw na nakakagawa ng heinous crime. Meron na usapan dyan, 10 years old daw ng rape. Hindi ako niniwala doon. Sa totoo lang. Ang 10 years old daw, talagang tawag pa dyan, walang kamuang-muang tungkol dyan sa mga sinasabing sex na ganyan. Wala pa akong alam dyan. Karamihan dyan, di pa nga tuloy di ba? Tsaka, mga bata yung mga trip-trip lang, mga barka-barkada, mga ganyan, mga nagagamit lang ho sila talaga ng sindikato. Kasi nga isip nila, malambot pa. Tsaka sa kagipitan. Pero, Kimo, mas nakakagulat kayo na nagagamit ng sindikato. Di ba? Kagaya nung EGK. Sino ang ginamit ni Brilliant Digong? Si Bato, general. Ngayon, senador. Ikaw, na hanggang ngayon, wala kang pinapalandakan kung hindi pag sinunog ka, amoy kriminal ka pa rin. Si Digong. At kayo, wala kayong ginawa kung hindi ipilit na yung kanyang amo, kinidnap pa. Na kung ano pagsasabi ninyo. Di ba? Mga boss. Yun o nakakagulat. Yung mga nakapag-aral na ginagamit sa kriminalidad ng mga big boss ng sindikato. Kagaya nito sila Atong Ang, mga pinag-uutosan, Lieutenant Colonel, abogado pa, yung Urapa. Ayon kay Totoy. Sino ang ginamit ni Sara Duterte sa pera na 612.5 million? Colonel La Chica, Colonel Nolasco. Yan ho ang mga nakakagulat. Di ba? Pero wala kang dapat ikagulat Sisilaw sila sa pera yung pang mga batang musmos ang hindi masilaw sa kunting ginhawa. Na sila hindi na matutulog sa karsada. Hindi na sila, kumakain na sila. Pinakakain na sila. Meron na silang uuwian. Samantalang itong mga ito, mga abogado pa nag-aabogado sila sa mga kriminal. Pinagtatanggol nila kriminal. Gaya si Digong, mantakin mo, krimin yan. Crimes against humanity. Aminado niya naman. May nagtatanggol sa mga ganyang uring tao na sinasabi na nga nila na sila, gusto nilang pumunta sa impyerno. Sila ay mga demonyo. Hindi sila pupunta sa langit. Sara Duterte, na siya ang future president ng impyerno. Pero kayo, mga demonyo rin siguro kayo. Pinagtatanggol ninyo yung mga demonyo Di ba? Sino? Tell me who your friends are, I will tell you who you are. Napakaganda ho niyang kasabihan na yan. Kung kaibigan mo ang demonyo, di demonyo ka rin. Di ba? Yan o yung pag-uusapan dyan Yun yung mga bata na nagagamit ng sindikato. Anong kagulat-gulat doon, Kimo? Mas kagulat-gulat kayo na nagagamit ng isang magnanakaw. Ano ba tingin nyo kay Sara Duterte? Matino? Hindi lang basta magnanakaw. May kilala pang mga assassin at pinapapatay yung presidente, yung asawa, pati yung Speaker of the House.
Oh, brilliant mind si Sara Duterte. Bakit ka mo? Maputa. Daka, ginamit niya sa kanyang acknowledgement receipt. Mary Grace Piatos, Marian Rivera, Chel Jokno, kung sino-sino, mga Kamote, Bilyamin, walang PSA record. Yun ang mga brilliant mind. Tama sabi ni Kimo, mga brilliant mind yung mga kriminal na yan. Oo. Ha? Mostly, yung mga brilliant mind na kriminal na yan, nasa gobyerno. Mga magnanakaw, ina nyo. Ang kakapal ng mukha nyo, nagagamit ninyo yung putang ina nyo, yung dunong nyo. Nag-aral. Pagaya kanina, bukas pag-usapan natin yung anyway, napag-usapan natin kahapon yung 30 milyon donasyon kay Chis Escudero nung kanya raw matalik na kaibigan sa Sursugun. Oh. Pero ayon kay Chis Escudero, hindi raw labag. No? Bukas na natin pag-usapan yan. No? Alam mo sa totoo lang mga friend, sinong gago na mayaman na kaibigan ang magbibigay ng donasyon sa isang kaibigan na kumakandidato nang walang kapalit? Chis Escudero naman, oo. Para kahapon ka lang pinanganak. 30 milyon bibigay sa'yo na walang kapalit. Sinong gunggong ang paniniwalain mo? Pero kanina yung explanation ni Garcia, anak lang po siya, oo. Bukas yun ang pag-usapan natin, si Garcia. Oo. No? Si Garcia. No? At mukhang gusto na naman yata gumawa ng panibagong batas si Garcia. Dahil luma na raw yung batas na tungkol dyan sa mga bukas pag-usapan natin yan, mga friend. Oo. Dito tayo kay Kimo, oo. Tapos sakit na ulo ko, pinapanood ko yung si Garcia kanina, sumakit na ulo ko. Oo. Kausap niya si Carmina Constantino, oo. Maraming balita na illegal talaga yung magbigay ka ng... Totoo naman, ano pa ba naman kasi? Inamin pa ni Boy Higaw na talagang tinanggap niya 30 million. Tapos nagkaroon siya ng mga project na ibinigay doon. Parang wala sabit na doon eh. Oo, sabit na doon eh. At yun nga, bawal tumanggap ng ganyan, ng mga kontribusyon. Parang vote buying, parang ganon. Sa vote buying, ang binibili mo, boto. Yan naman, pag binigyan ka ng kontribusyon na ganyan 30 milyon, ang binibili, ikaw, binibili ka na. Chis Escudero. Nung pinaiikot ang kambuto. Ay nako mga friend. Ewan. No. Balik tayo ito, Kimuna to. Oo. Yun nga sinasabi niya. Brilliant mind. Talagang brilliant mind, Kimo. Nagagamit ka eh. Alam mo na nga, kriminal yung amo mo eh. Papagamit ka pa. Bawal nga yan, pumatay ka ng tao, magpapatay ka ng tao. Bawal yan. Muslim ka pa naman. Ay nako, ewan kung Muslim nga o peke, di ba? Whew! Ewan. Ito yung thumbnail niya, no? Toits, oh. Chis Escudero, madidisqualify dahil tumanggap ng 30 million. Oh. Yun ang niya. Pakinggan natin sandali, Idol, ha? At mga kababayan, Batang Maynila, Toits. Paktay ka, Chis Escudero. Ayan, oh. Makalintal election law bars campaign donation from government contractor. Oh. Talagang yun talagang dyan, bawal ka tumanggap eh. Diba? Bukas na natin pag-usapan yan. Yung paliwanag ni Garcia, hindi ko maano kung ano yung pinapaliwanag ni Garcia eh. May plano siyang palitan eh. Bukas pag-usapan natin yan. Gusto niya palitan na yata yung batas ng COMELEC. Oo.
babaguhin, parang gusto niya baguhin, kagaya nung itong ginawa, nitong Supreme Court, na gagawa na rin ng panibagong batas. Parang ganun ang gusto mangyari nitong si Garcia. Doon sa pag-uusap nila, nitong si Carmina Constantino. Oo. Ang galing ng Carmina, mga friend, oo. Pero sa usapan nila kanina, mukhang pakiramdam ko kay Carmina, hindi ho siya sang-ayon sa kanyang mga naririnig dito kay George Garcia. No? Magaling dito. Ang gagaling niya, George Garcia, si Escudero, si Kibul. Mapunta tayo sa Kimo. Dagdag na natin to. Huwag kang magtaka, Kimo, kung nagagamit ng mga sindikato, yung mga bata na yan, sa paggawa ng masama, panlilimos, si Kibuloy, ang tatanda na nung mga ginagamit ni Kibuloy para manghingi ng limos. Para sa kanyang kingdom. Di ba? Nagrereklamo sila Arlen Stone, yung mga galing sa loob ng kanyang kingdom na sila ay ginamit, pinanghingi ng limos, binigyan pa ng kota, tapos kinakaplog pa yung mga minor de edad. Yan ang mga pinagtatanggol mo, Kimo. Magkulam na tayo, mga buwisit. Paulit-ulit, wala hong imposible na itong mga batang karsada ay nagagamit po ng mga sindikato. Ang talaga pong katakataka mo, yung mga may utak na nakapag-aral na ginagamit ng sindikato, mga general, mga PMAer. Kulab na ho tayo. Akin mo yung mga pinapatay ni Atong Ang. Putang ina, ginamit mga kapulisan. At ang laki ng bayad, yung Urapa, 2 million a month. Jokiano, shout out. Gago lang nagdadasal para kay Digong nyo, mga hangal. Totoo. David Alimindo, shout out. Totoo po, mga hangal yung nagdarasal para kay Digonggong. Yan sila, Kimo, mga hangal. Tapos nagtataka ka pa, Kimo, bakit yung mga bata nagagamit ng sindikato? Kung ikaw nga, nagagamit kayo ng sindikato. Yung ba alam na sinasabi nga ni Senator Trillanes, yan ang Davao Mafia? Gago ka pala hindi kaya membro ka? Elizabeth Iscario, good evening, Sir Rox. Ang masasabi ko naman po dito sa mga biro ni Vice Ganda, biro nga yan. Kaya okay lang. Di kagaya nitong mga DDS, mismong si Digong, mga bastos. Mga bastos nga sila at pinagmumuraan Diyos at walang respeto. Pati nga mga vlogger na pro Duterte na yan, fake news sila. Diba Sir Rox? At buti na lang, member tayo ng ICC ng panahon ni Digong, gaya ICC na panahon ni Digong. Kaya ayun, habang buhay na siya doon, karma yan. At kulang pa nga yan nangyayari sa kanya doon. Dapat dyan, unti-unting pinapatay para maranasan niya ang kanyang mga ginawa. Totoo yan, Elizabeth. Tapos ihulog doon sa Bulkan Taal, sa loob. Laglag sa aeroplano. Elizabeth Iscario. Dapat nga ipakita at ipalabas uli ang mga kabastusan ng Digong na yan sa publiko para makita ng kabataan ngayon yung mga gaano kahayop ang Digong na yan at kademonyo ang pinagagawa nito. Totoo yan. David Alvin Mendoza. Good evening po, Karox. Ganyan po talaga ang mga didishit. Kapag sinasabi ang totoo, nasasaktan sila. Hindi po nila matanggap na mali ang pinagagawa ng puon nila. Dapat yan kay Digong, parusahan ng Diyos ay paurungin ang dila niya. Totoo. Sang-ayon ako sa yan, David. David ulit, Karox, gusto naman pala ni Digong na mapunta sa impyerno. Bakit nagdarasal pa si Shoke? Kita naman natin ang irony ng mga pinagagawa nila ngayon. Napagdarasal at yung mga kinikilos at pinagsasabi noon ni Digong. Minura ang Diyos. Pati pala si San Pedro, minura din niya. Wala nakaligtas. Kupal talaga itong Digonggong na to. Hindi ba niya alam na wala tayong karapatan na questionin ang mga ginagawa ng ating Panginoon Diyos? Nandito tayo sa mundo para mamuhay at sumunod sa mga pinag-uutos niya para pagdating ng paghuhukom ay makapiling natin ang Diyos sa kanyang kaharian. Totoo yan, David.
Tsaka kaya nga nag-iwan ng Panginoon ng 10 kautusan. Masunod nyo lang yan, sigurado sa langit na kayo pupunta. Oh, kaso hindi nga masusunod, napakahirap din paano sundin. Oh, kung ito nga mambabatas na ito, hindi pa nila masunod. Mambabatas na sila. Bawal magnakaw. Thou shall not steal. Puro magnanakaw. Ay, naku. Elizabeth Iscari, wow ha, ano daw? Ang sabi ni Sara, anong klaseng vice presidente yan? Namamasyal kung saan-saan para siraan ang pamahalaan ni BBM. Wow. Siya nga ang nagkakasira sa ating bansa. Nakakahiya talaga. Totoo. Chupista Bunao. Good evening po, kuya. At samahan mo po sa buhay at sa mga kawaros. Grabe. Ewan ko po bakit may sumusuporta sa demonyo. Nakakatakot, nakakapanindig balahibo pag di nasugpo ni BBM ang mga demonyo. Totoo yan. Chupista ulit oh. Turo kayo ng turo, baka kayo na manuno. David ulit oh. Karox, pulpul talaga ito si Sarah Jim Potpot. Frustrated daw ang mga OFW sa abroad sa nangyayari sa Pilipinas. Sa kagagawan niyo kasi yan. Ikaw at ang kanyo ang dahilan ng frustration ng mga Pilipino. Dapat nga ikaw ang makatulong ni PBBM sa paglutas ng mga problema sa Pilipinas. Pero ikaw pa mismo ang nagiging problema ng Pilipinas. Totoo yan, David. Makapal nga mukha niyan. Ina niya, no. Mundo Cheng, shout out. At palagay ba ninyo, makakabalik pa ba si Sarang magnanakaw? May plunder pa siya at ICC at akala nila si Romualdez ang makakalaban niya. Bugok, kakain ka ng alikabok kay Ramon ang pagkumandidato. Gaga. Totoo yan. Sana kumandidato na yan. Ferdinand San Juan. No? Good evening po, Karox. God bless us all. God bless, Ferdinand. Mundo ulit, oh. Ang buhay ng mga baliw na lahi na tulad ng mga Duterte ay nasa mga fake news, mga trolls, mga sinungaling, mga vloggers at higit sa lahat, mga fake na survey. Malaking pera ang inuubos nila sa mga yan. At kaya nababoy ng husto ang bansa. Totoo. Ang ina, mantakin meron silang SMMI. Truth doesn't matter. Ina nyo. Mundo Cheng ulit. Oh. Yung mga pumapalakpak kay Digong, hindi tunay ng mga Katoliko dahil maski murahin ang ating Panginoon, ay mga tangang humahanga pa yan ba ang mga wastong pag-iisip. Mga baliw lang naman na naniniwala dyan. Putang ng mga yan. Oh. Supista ulit. Oh. Ano yan? Matatakasan na naman ang batas na tinuturo ng gaya ni Bantag. Ano ba yan? Ang tagal naman patay ng kabayo bago pa dumating ang damo. Sekretary Rimulya, aksyonan mo na walang makakatakas na walang nakatakas na sila. Nelson Nukop, shout out. Good evening po, Karox. Sino pa buwang urig na ganyang argumento? Si Sarah o si Cheese? Watching from Rome. Shout out. Michelle Edwin, my friend. Edmundo Cheng ulit. General Torre, hulihin mo na si Bantag. Maski kabaro mo para naman magkaroon ng katahimikan ang nagmamahal kay Percy Lapid. Please, General, thank you. Hindi nga yata alam eh. Ha? General Torre, pag nahuli mo yan, talaga namang yuyuko na ulo ko sa'yo. Ha? Mundo Cheng ulit. Isa pang may nana ang utak. Ang obispong pari ng Davao. Akalain mong binigyan pa ng isang misang Thanksgiving Mass si Sara sa pagkapanalo sa isang kasinungalingan. Anong klaseng obispo to? Okay lang bang murahin ng tatay niyang si Digong ang ating Diyos? Tanggap ni obispo dahil sa limos simbahan ni Sara? Friend, baka wala siyang magawa eh. Baka yung ulo niya mahulog eh. Baka dalhin siya doon sa Laur Quarry. Librado Dubico. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Okay lang po, Karox. Kahit halo-halo ang topic, isama mo naman si Sister Grace Singsay. Advance happy birthday sa iyo, Karox, and to all celebrants. Salamat, friend, ha?
Joselito Mabait, shout out. Lorna Bele, shout out. Long live Sir Roque. Salamat, Lorna. Ted ulit, oh. Tumanggap daw pala si Escudero si Escuderong matalino ng 30 million pesos campaign fund galing sa government contractor na si Lubiano. Ayon kay Makalintal, bawal ito sa batas ng eleksyon at pwedeng makakulong ng 6 na taon. Sa balita, ito ay idineklarang ni Escudero sa COMELEC noong 2022 pero walang ginawa si Garcia. Yan na nga eh. Maaring lingasin si Garcia ni Escudero. Pero ngayong lumantad na ang ginawa ni Escudero, kasuhan kaya ni Garcia si Escudero. Bukas, pag panoorin ninyo yung vlog ko. At unawain ninyo yung pagsasabi dito si Mata. No? Paano lilinis si Escudero ang langis na inilagay niya kay Garcia? Popcorn. Galing ni Ted. Topic ko pa yan bukas eh. Durante de Raya, shoutout. Walang buto sa tuhod ang PBBM na ito. Ay tayo dyan. Shirley J. Sir, shoutout. Nagagalit sila kay Vice Ganda, Karox. Ano kaya ang pinagsasabi ng puo nila? Puro pagmumura, pagbabanta, sa pagpapatayin ko kayo. Mga abno talaga, buisit, mga DDS na yan. Tama si Atty. Claire Castro. Di ba, Karox? Sinabi mo pa. Ted ulit, oh. May balak daw si Atong Ang na tumakas at lumabas na ng Pilipinas. Huwag lang sanang tumanggap si Rimulya ng lagay. Mahuhuli yan. Totoo yan, Ted. Yan na nga. Okay. Basta yan hindi inaresto hanggang Disyembre. Masama amoy. Yan. Delial Pilor, shout out. Naglalabasan ng baho ni sa Xerox. Sino matitirang matibay? Sa Kurakot, sir. Xerox. Ang tinasalo sa gobyerno ng PBBM. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Romeo Calusa, shout out ha. Itong mambabatas natin, gawa ng batas. Sila pa ang number 1 lumalabag ng batas. Dapat yata si Bilwar para mabawasan ang mga kawatan. Dapat talaga. Para sa akin, sang-ayon ako sa iyo. Lusubin ng mga militaryong tapos militar na mamumuno sa Pilipinas. Wala nang kokomi-komi parang martial law. Romeo Calusa, oh. At itong national ID natin, walang silbi. Dapat sana ilink ito sa MOI, Ministry of Interior, para matrace ang mga kriminal, lalo na ang mga violator sa kalye. Mary Lebron, shout out. Mary Lebron ulit, oh. Yan ang hindi ko maintindihan sa mga taong fans ni Digong. Tuwang-tuwa pa sila kung siya ay nagmumura. Mga hangal nga, Mary. Hanggang ngayon hindi ako maka-get over kung bakit ganun yung mga taong gustong-gusto yung nagmumurang Pangulo. Yan na ngayon. Mga may sira. Ang daming ang baliw eh. Sabi nga siya, tanganisim virus, grabe. Mary Lebron, no? Tama lang si Atty. Claire Castro na ipagtanggol si Vice Ganda. Si Atty. Libayan naman, hinahamon si Atty. Yusek na mag-debate sila pero hindi siya pinapansin ni Yusek. Punong-puno kasi ng inggit si Atty. Libayan kay Atty. Yusek dati. Magkaibigan sila. Oo! Wala po patol eh. Tuntua nga siya, pinatulan siya ni Kristan eh. Oo, tuntua naman. Parang may tama na rin yan si Libagan, ano? Kalat Libaya, shout out. Hello mga bear. Bless you always. Regards. God bless. Kalat ni Romeo Calusa ulit. Dapat sa atin, merong isang TV program, You and the Law, Republic of the Philippines, para ma-educate ang mga tao, lalo na ang mga kamote, driver, mga foreigner, at lahat ng citizen. Totoo yan, Romeo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Chris Elsen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend, ha. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out, ha. Pastor Jun Lagon, my friend, oh, naiisip ko kagabi pa yung pinagkwentuhan natin kahapon. Anak ng patay ko, natatawa ko na habang sabi ng miss ko, ba't ka ba natatawa? Wala, naaalala ko yung pinagkwentuhan namin ni Pastor. Sabi Tia Delio, Sir Rox, kahit super late, humahabol si Tia Delio para makakiburaot po sa halukay ube na ganap. O Sir Rox, ano bang bago
sa mga pesting yawa. Malamang sa alamang po, Sir Rox, tama na naman ang hula ng duwende na bumubulong sa'yo. Ayan eh. Mabait yung duwende. Hindi duwende yun. Pag may bumulong sa akin, si bossing na yun. Ha? Hindi naman po ganyan na sobrang pagkalinta ng mga alipores niya. Kung wala po silang alam na milagrong mangyayari sa 2028 si Rox, yun nga eh, tunay na tunay, walang sablay. Ang reyna ng mga buitre, susunod na presidente. Ayos na ang buto-buto si Rox. Si Dilat Luwa Mata, naka-advance payment na. Bukas yan tawag na, pag-uusapan natin, Tia Delica, si Dilat Luwa Mata. Kaya ang magic makina, sulit na ang bayad niyan. Ha? Yung mga lalaban, wag na pong umasa. Ang lintik komileg na palaging bida, hayok at dayok-dok sa dami ng kwarta. Walang hindi okay, aasa ka pa ba? Susunod na eleksyon, wag na pong umasa. Panlaban mong manok, di na makakasingit pa. Dahil ngayon pa lang ay nagsisigur na Presidenteng Sara. Kayo'y humanda na. Ang kawawang kuting, saan mga pupunta? Nagpapetik-petik, di inalintana. Ang banta niyang no joke. Ngayon ay tuloy na. Ang mga didishit lahat magsasaya. Ang puwet ng kaldero, pati ang kubeta, kibulok at digong. Makakalaya na. Bansang Pilipinas, okay, saya-saya. Lahat ng kriminal, makakalaya na. Tulato, Tia Delia, yan ang pangako, pusakal na Sara. Gera patani na, patay kang bata ka. Kahit pa magtago, di ka uubra. Ang promise na blood bath, tuloy na tuloy na. Makata talaga tong si Cavite niya. Buti nasasakyan ko eh. Teresita Guzman, shout out. Armando Galang, shout out. Karox, ang mga senador, ang mga justices sa Supreme Court, malamang naambunan na ng ninakaw ng mga Duterte. Ambun baka mo, Armando? Baka binagyo na. Basang-basa na. Friend Shervin ulit oh. Pahabol na comment lang po, Sir Rox. Gat ang mga tulisan po na mga walang yang senador, di po napapalayas dyan sa kanilang luklukan ng bulok. Luklukan na bulok. Nako wag na po tayong umasa ng himala mula sa mga buhayang pesting yawa, Sir Rox. Tanggapin na lang po natin itong kalunos-lunos na balakubak na pinagdadaanan. Dinadanas po natin ngayon, Sir Rox. Ang ating pong pinuno ay napakalambot, walang katorya-toryang magdesisyon. Kayang-kaya po siyang paikutin ng gaguhin ng mga buhayang senador. Kaya ang labas po natin, di na po ba, Sir Rox? Ang labas po natin, ano pa ba, Sir Rox? Di ang kawawang kobo. May baril, walang bala. May bulsa, wala naman pera. Inam ko nga, ewan ko nga sa inyo, mga lecheng damontres, mga buisit, inam. Inom ka ng losartan. Pero ganda na kwentuhan namin talaga ni Pastor Tia Delica kahapon. Ang haba, Diyos ko. Libel convicted, shout out. Pro-Philippines ako, kasi Pilipino ako. Support Philippine government. Sino ba naman? Jane Labayna, shout out. Sir Rox, natanggal pala si Kimo bilang chairman ng Constitution at si Kiko Pangilinan na pumalit. Kaya nga sinasabi ko parang ininsulto naman si Kimo. Ano palagay nyo kay Kimo? Ex-convict yata yan. Parulado ni Digong yan. Number 1 senador yan. Pagkatapos papalitan lang. Kimo, para hindi ka na nahihirapan, mag-resign ka na dyan. O kaya yung sweldo mo, kesa nang gugulo ka dyan sa Senado, pag sumweldo ka, ipamahagi mo sa mahihirap, itulong mo. Total, hindi mo naman pinagpaguran yan. Libre pagkain ka pa dyan. Bernadette Herrera, shout out. Siyempre, Sir Rox, ang dami ng ninakaw nila. Busog na ang ibang nasa Senado at sa Supreme Court. Linda Aquino, shout out.
Kuya, hindi ko alam kung karamihan sa mga Pilipino ay mga bastos. Natutuwa pa sila sa mga kabastusan ni Digong nyo. Mga tanga nga yan, friend. Mga miyembro ng Tanganism virus, mga huwag na yung ano. Pumpkin, shout out. Now ko lang po narinig na pati si San Pedro ay minura ni Digong nyo. Ba na talaga siya sa langit. Wala, tulad po ninyo. Never ko ring nagustuhan si Digong nyo. Ang pangit pakinggan, ang pangit panoorin. Totoo yan. Maril Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Kaya't huwag na huwag lalaitin ang Panginoon na lumikha sa ating lahat. Kapag siya ang kumilos, kahit ano pang gawin nilang paraan, no way yun. Daming ganap. Tila normal na ang pagnanakaw talaga sa ating bayan. God bless as always. God bless, Marilo Castro. May oras pa naman po, mga friend. Mission accomplished na po. Nabasa ko na comment. Pakinggan mo natin to si Bacolod Bishop slams SC Senate on Sara impeachment. Bacolod Bishop Patricia Buzon cast aside restraint and denounces the Supreme Court's controversial ruling and the Senate's move to archive the impeachment case against Vice President Sara Duterte. With what is happening in the Senate and the Supreme Court these days, one cannot help but feel frustrated with the present government and cynical about the future of our nation. Speaking before nearly 2,000 Catholics during Mass at the Cathedral on Sunday, August 10, the bishop did not mince words as he expressed his disgust at how the two institutions handled the impeachment proceedings. The highest court, meant to be the people's last resort for justice, is lost in non-committal legalese and fails to uphold the people's right to hold their elected leaders accountable. The upper house, once an august and independent body of statesmen and women, is now infested with members, entertainers, and populists coming from deeply entrenched dynasties who know nothing about the law. On July 25, in a 13-02 vote, the SC declared the impeachment proceedings against Duterte unconstitutional, saying it was barred by the one-year rule under the Constitution and violated the right to due process. But despite his concerns, Buzon urges citizens in Bacolod not to give up and, quote, remain hopeful. Bishop Buzon pala yun. Sige po mga boss, hanggang bukas po muli. Oo. Magandang gabi po. Good night. God bless. Ang Panginoon lang ang pag-asa ng nagigipit na Pilipinas sa kamay ng mga halimaw.